Magandang umaga po. Muli po ang inyong lingkod. Kumusta po kayo? Ako si Chef Roy. Kahapon po mayroon akong nakasalubong na kaibigan. Noong pong mga nagdang araw, nagkwentuhan kami na may inopen niya tungkol sa kaunawaan ng salita ng Diyos. Paano daw. Sabi ko, magbasa ka ng Bible. Huwag kang umasa doon sa mga turo. Nagsisimba ka, di ba? Kasi nakikita mo yung narinig mo yung pare, nagbabasa ng Ebanghelyo. Pagkatapos basahin ng pare, hindi talaga niya pinaliwanag kung ano ang kahulugan ng binabasa niya. Iba yung kinikwento niya. Kaya mismong sarili mo, para mayroon kang sariling kaunawaan at hilingin mo rin sa Diyos yung, para maunawaan mo yung binabasa mo. Bumili siya ng Bible, buti na nagkita kami kahapon. Sabi niya, pag buklat din niya sa Bible, ang nabuklat po niya ay Mateo 10:16. Ang sabi po niya, hindi daw niya naintindihan yung kanyang nabuklat, binasa po niya. Hindi niya naintindihan ang Bible. Kaya po yung Mateo 10:16, sabi ko, sige buklatin ko tapos manood ka, iba-vlog ko bukas. Po. Para sa lahat na rin, pakinggan po natin sa Mateo, kung anong mayroon siyang tinutumbok, hinihingi niya sa akin kung anong kahulugan sa Mateo 10:16. Pakinggan po natin. Mateo 10:16. Ang sabi po dito, tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang tupa sa gitna ng asong gubat. Kaya maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapate. Yun ang sinabi niya. Hindi ka talaga maintindihan kung talagang lalo po bago-bago sa Biblia. Ang sabi dito, isinugo ko kayo. Sabi ni Jesus, ang kausap ni Jesus po nito, mga alagad niya, mga apostol po, mga alagad po niya, sabi ni Jesus, isinugo ko kayo na parang tupa sa gitna ng asong gubat. Dinugtong po niya, maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo kayong gaya ng kalapate. Ganito po ang kahulugan po noon. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesus na sinugo ko kayo na parang tupa sa gitna ng asong gubat. Yung pong tupa, di ba, mabait po yun na hindi mayroong alagaan. Hindi siya mailap, mabait siya. Kaya nga tupa. Tapos yung pong asong gubat, mabangis po yun. Nanglalapa po yun ng tupa. Nanglalapa ng tupa yun. Asong gubat, yung parang leon din. Pero hindi sila obra sa leon, malaki yung leon. Mabangis yung asong gubat, nanglalapa ng tupa. Kaya sabi dito na, isinugo ko kayo sa gitna ng asong gubat. Yun pong sinasabing tupa, yun po yung mga alagad niya. Isunugo ka kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, na para kayong tupa sa gitna ng asong gubat. Sino po yung asong gubat? Yung asong gubat po, huwag na po tayong habaan. Ipinto po dahil pag mayroon akong puntahan na isang ibang verse, lalayo po tayo. Yung asong gubat po, yun yung mga bulaang pastor, mga bulaang nagpakilala na ganun yung tapos ginagawang negosyo. Kasi po yung kumukuha po sila sa bagong tipan sa panahon natin ngayon, Kristiyano tayo, panahon ni Jesus. Utos ni Jesus na yung sa kanilang iglesia na magbigay ng abot sa kung anong kakaya, taos puso. Doon sila kumuha po sa lumang tipan, yung hindi na yun yung utos ni Moises na 10%, ikapok kung tawagin. Kaya po, nabago na yung mga, hindi na sila, sinasabi nila na kay Jesus, sa Diyos, pero yung lumang turo po, ginagamit pa rin hanggang ngayon, hindi talaga kailangan, Kristiyanos tayo ngayon, wala na yung dati, yung mga propeta, kaya ang turo ni Jesus ang ating batayan po. Kaya yung ibig sabihin po ng sinasabi ni Jesus na isinugo ko kayo
na parang tupa sa gitna ng asong gubat. Yung asong gubat po, yun yung kumukontra sa'yo na mga bulaang propeta na sinasabi bulaang propeta o mga maling turo na ginagawang negosyo yung kanilang relihiyon. At yung pong kakalabanin ka, hindi, sige, siyempre hindi man lahat sa Diyos kasi kaya hindi sasang-ayon sa'yo. Yun pong sinasabi doon sa isinusugo kayo na parang tupa sa gitna ng asong gubat. Kaya po ang pampatatag dito, ang sinabi ng ating Panginoon Hesus, kaya magpakatalino kayong gaya ng ahas. Di ba po yung ahas, simbolo yun ng Satanas? Pero matalino yun. Matalino po yun sa mga kalukuhan. Okay, sinasabi ng ating Panginoon Hesus, magpakatalino kayong gaya ng ahas. Hindi ibig sabihin dito na gayahin nila yung ahas. Kasi nga, tupa nga sila alagad sila ni Jesus. Ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Kaya po sinabi na magpakatalino kayo gaya ng ahas, kailangan din mayroon kayong taglay na talino, hilingin po natin sa Diyos na pagkaluan din ng banal na espiritu na manguna sa atin kung ano ang ating sasabihin. Kaya maging matalino tayo, maghilas tayo na sinabi ni Jesus na parang gaya ng ahas, yung gaya ng ahas. Pero yung ahas, simbolo yan ni Satanas. Huwag natin gayahin yung ahas, traidor, gayahin yung magiging maano lang yung maabilidad, yung maano yung pag-iisip, alisto. Kasi nga lalapain ka rin ng asong gubat kasi lalapain ka rin, alisto ka, hindi ka kayang lukuhin, hindi ka maisahan kasi may laban po Anong laban? Barilan, espada, suntukan, hindi po. May laban po na yung pangaral mo na salita ng Diyos, iibahin nila at walang maniniwala sa'yo. Kasi po, malaking bagay po yung nakapaghayag tayo ng salita ng Diyos. Agawin nila, tutuin nila ang katotohanan. Kaya kailangan po maggilas na parang ahas. At ang huli pong sinabi ng ating Panginoon Hesus, at maamo kayo na parang kalapate. Ang ibig po sabihin noon, ang kalapate po kasi ay maayos, good. Kasi po, nung panahon ni Moises, kung alam niyo yung, panahon po matapos yung baha, yung Diyos si Noe nasa loob ng barko. Yung nung dumaong na po yung arka niya o barko, para matiyak po niya na marami bang tubig pa o tuyo na ba talaga yung lupa, bababa na ba sila, nagpakawala po siya ng uwak. Ang uwak po na pinakawala ni Noe ay hindi po bumalik. Tapos nagpakawala po siya ng kalapate. Maghapon pong lumilipad yung kalapate, pagdating ng hapon, bumalik. So sabi ni Noe, bumalik yung kalapate kasi nga sa pag-iikot niya wala pa siyang madadapuan. So may tubig pa. May tubig pa, hindi pa sila pwedeng lumabas. Kaya very good yung kalapate, yung isang halimbawa dito na sabi ni Jesus, sabi ng Panginoong Hesus na magpakaamo kayo na parang kalapate. Okay? Yung uwak naman, kaya hindi po bumalik dahil maraming naglutangan ng bangkay ng tao, bangkay ng hayop, doon nanginginain yung uwak kaya hindi na bumalik. Yung unang inutusan ni Noe na uwak, pinapalipad, hindi na bumalik po. Yun po ang kahulugan noon. Pinagkumpara na uwak sa kalapate. Kaya sinabi dito sa binasa po natin sa Mateo 10:16, maging maamo kayo na parang kalapate. Tapos yung hinalo po niya na maging matalino kayong gaya ng ahas. Sa talino kukunin doon sa ahas para hindi ka maisahan, para lalaban ka kung ano man ang mga pagsubok na dadaanan mo, ano man ang may hindi yung ano man ang pagdadaanan mo, kaya mong labanan sa pamamagitan ng banal espiritu manguna sa iyo, magtatagumpay ka rin naman. Yun po ang ibig pong sabihin ng binasa po nating Mateo 10:16 na ulitin ko po bago po ako magpaalam sa inyo. Tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo kayo
gaya ng kalapate. Ayun po. Muli po ang inyong lingkod, po ang kahulugan noon. Pag umaga po, muli, si Chef Roy po.